Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niya pong pagsubaybay at paggabay sa bawat araw po na atin pong pinag-aaralan po ang Book of Joshua. Tayo po ay manalangin. Ama, sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at tanging pasasalamat sa bawat araw po na niloloob mo po na kami ay mabuhay pa. Salamat po aming Panginoon na patuloy mo po kaming ginagabayan at tinutulungan kung paano po magtagumpay sa bawat araw po na pinubuhay mo pa po kami at pinapahiram mo pa po ng, ng pahiram na buhay na ito at pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon. Maraming maraming salamat po. Tunay po na humingi po kami ng tawad sa anong pong aming mga naisip, mga nagawa o nasabi na hindi po naging kaaya-aya sa iyong harapan. Sinadya man po ito o hindi, patawarin mo po kami, Panginoon. At nawa po walang anumang maging hadlang sa aming gagawing pag-aaral po sa umaga pong ito. Maraming salamat po sa Joshua chapter 14 na amin pong tatalakayin sa umaga pong ito. Salamat din po sa mga nakakapanood at nakakapakinig na po ng live na ito. Pinagpala mo na po ang bawat isa habang maingat po naming sinusunod ang mga tuntunin mo po na siya mo pong ibinibigay po para po makapamuhay kami ng may katagumpayan sa buhay na ito. Maraming maraming salamat po aming Panginoon, maging sa kaayusan ng mga ginagamit po namin para po sa live na ito. Salamat po aming Panginoon for always making it possible po na maiparating po ang iyong mensahe via this platform, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Joshua chapter 14, ang title nga po is Caleb's Enduring Faith. So, si Caleb po ay isa nga po sa talagang nagpakita po ng pananampalataya sa ating Panginoon, lalo na po nung ipinadala po sila ni Moises to spy out the land of Canaan. Di po ba na promised na lupain ng Panginoon sa mga Israelita. So isa nga po si Caleb sa mga nagpakita ng pananampalataya po sa ating Panginoon. At bukod nga po kay Caleb ay si Joshua nga po. Kaya sila lamang po ang talagang nakatanggap ng pagpapala buhat sa ating Panginoon, and then the rest of the spies, yung 10 spies po ay hindi po nakapasok sa lupaing ipinangako ng Panginoon, and maging yung mga 20 years old and above. Okay po. So basahin po natin. Sa pagpapatuloy po, sabi po dito, ang mga lipi ng Israel ay nakatanggap ng lupang pamana nang masakop nila ang Kanaan. Ang saserdoteng si Eleazar at si Josue na anak ni Nun, katulong ang mga pinuno ng angkan ng bawat lipi, ang naghati ng lupain ng Kanaan para sa mga Israelita. Ang paghahati ay isinagawa sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. So dito makikita natin na ginamit po yung palabunutan, no po, ayon po sa utos ng ating Panginoon para maihati po yung lupain. Hindi po si Eleazar o si Josue ang um, nag tawag dito, hindi po sila mismo yung directly nagsabi na, oh, eto ang para kay sa kalahati ng tribo ni Manase, eto ang para kay Ephraim, eto ang para kay Gad, eto ang para kay Naphtali. Hindi po. Kundi talagang ito po ay ginamitan ng palabunutan, at yung lalabas po, bawat bubunutin ay ayon nga po sa kalooban ng Diyos. Sabihin mo nga po, kalooban ng Diyos po. So kalooban ng Diyos ang naging paghahati
ng bawat land doon sa Canaan na ipinangako ng Panginoon mula pa sa mga ninuno ng mga Israelita, which is Abraham, uh, Isaac, and Jacob. So siyam at kalahating lipi na lamang ang binigyan nila ng kani-kanilang bahagi sa lupain. Kasi nga po, bago po tumawid ng land of Canaan, may mga lupain na po na ibinigay po doon sa 3.5 na tribes na po, na para maging bahagi po nila sa pangako ng Panginoon. Okay po. Ay dalawa po pala rather. 3. Ang dalawang lipi at kalahati na bigyan na ni Moises ng kanilang bahagi sa silangan ng Jordan. So bago pa tumawid po ng Jordan River ay nabigyan na po yung 2 at kalahating lipi. Kaya dito po nung sinakop nila mismo yung land of Canaan, 9 at kalahating lipi na lang yung nagparte-parte. Okay po. So hindi rin kabilang sa 9 na lipi at kalahati ang mga Levita ayun. Kaya po talagang hindi sila kasali doon sa Levita, hindi sila kasali doon sa palabunutan kasi ang kanilang portion ay ang Panginoon. Po kung ano pinagkakaloob ng mga tao para sa Panginoong Yahweh nung kapanahunan nila, yun yung ibibigay para sa mga Levita. And yung sa bawat lupain po ng bawat lipi ay may portion doon yung mga Levita. Okay po. Verse 4, hindi sila binigyan ng lupain, sa halip binigyan sila ng mga lunsod na matitirhan at mga kaparangan sa paligid para sa kanilang mga bakahan at mga kawan. Sa kabilang dako, ang mga nagmula sa lahi ni Jose ay pinagdalawang lipi, ang lipi ni Manases at ang lipi ni Ephraim. Katulad po ng ipinangako ng ating Panginoon through Jacob, di po ba ay nung malapit na pong kunin ng Panginoon si Jacob ay inilapit po ni Jose ang kanyang 2 anak para basbasan po nga ng kanyang tatay na si Jacob. Pero pinag-cross nga po, iba po yung palagi ang blessing ay sa right po. Pero pinag-cross ni Jacob yung kanyang kamay. Ang kanan ay na kay Ephraim at ang kaliwa ay na kay Manase. Kahit na si Ephraim ang bunso po. So kaya isinama po itong specifically 2 anak ni Jose na ito ay isinama bilang lipi din ng Israel. Po, sinama po sila. Pero the rest na po na naging anak po ni Jose ay hindi na po isinama bilang isang lipi po ng Israel. Okay po, kaya po nagkaroon din sila ng parte sa land na ipinangako ng Panginoon. Okay po. Verse 5, pinaghati-hatian nga ng mga Israelita ang lupaing iyon ayon sa utos ni Yahweh kay Moises. So again, ito po ay base po sa kalooban ng Diyos. Po, kaya wala pong naging pag-aaway o parang mas malaki yung bahagi nila. Walang ganon, no po. Kasi ito po ay ayon sa kalooban ng Diyos na ipinagkaloob po sa bawat lipi ng Israel. Verse 6, lumapit noon kay Josue sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Huda. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Jephunneh na mula sa angkan ng Sineseo. Sinabi nito kay Josue, alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moises na kanyang lingkod tungkol sa ating 2 nang tayo'y nasa Kades Barnea. 40 taon pa lamang ako noon. Isinugo niya tayo buhat sa Kades Barnea upang lihim naman manan ang lupaing ito at iniulat ko sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. 40
5 taon na ang lumipas buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Ningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y isugo ni Moises upang siyasatin ang lupaing ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo na sa akin ang kaborolang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya. Ito po talaga yung nakakatuwa kay Caleb na hindi po nagmintis ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Sabihin mo nga, pananampalataya sa Panginoon. Hindi nag-waver ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. And wala sa history po, mula nang ipakilala yung character ni Caleb sa mga naunang mga pag-aaral po natin, wala po tayong narinig na nagreklamo si Caleb o isa siya sa mga ah, may ipinakitang masamang ugali. No po? Talagang andun palaging nakikita yung kanyang pananampalataya, yung kanyang courage, yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon, yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. At sabi nga po ay talagang buong puso ang naging pagsunod nitong si Caleb sa ating Panginoon. At sabi niya pa ay sa tulong ni Yahweh ay talagang mapapalayas nila yung mga tao na dapat nilang palayasin, no po, para ma-conquer nila yung land. No po? Excuse po. Kasi nga po ay, di ba, napag-aralan nga natin kahapon na matanda na po si Josue pero ang dami pang dapat sakupin, di po ba? Kaya ang nangyari ay um, nung nagkaroon nga po ng palabunutan and then nalaman na ng kani-kanyang tribe yung kanyang portion ng land ay sila-sila na po mismo yung nakipaglaban sa mga tao na nandun para mapasa kanila yung kanilang lupain po na ibinigay ng Panginoon sa panggitan nga po ng palabunutan. Po, kaya itong si Caleb at ang kanyang mga kasamahan no po, na mapapag-aralan nga po natin mamayang gabi, sila po mismo yung gumawa ng way para ma-conquer po yung land po na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nananatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na isang siniseo, sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabihin nga po, buong katapatang sumunod sa Panginoon. Po, talagang kahit nagkaroon po, di po ba, si Caleb at si Josue, kahit nagkaroon ng time na talagang gusto silang batuhin ng mga tao po kasi totoo yung kanilang ah, naging balita, yung ibinalita nila. Kasi yung 10 spies, sinabi hindi nila kaya, malalaki yung mga tao doon, po, mga makakapal yung kanilang mga tawag dito, yung kanilang mga borders, po, yung kanilang mga city, yung kanilang mga pader, po, hindi nila kaya. Pero si Josue nga lang po at si Caleb ang nagsabi na kaya nila sa tulong ng Panginoong si Yahweh. Po. So talagang makikita dito na buong katapatan po ang naging pagsunod po ni Caleb kahit na maraming naging balakid, no po, para sa kanyang patuluyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi siya natakot na dalawa lang sila ni Josue. No po, hindi siya natakot. Kasi 'di ba pangkaraniwan ay kung sinong mas marami ang nagsasabi ay
dun ka na rin papanig, di ba? Yun yung pangkaraniwan. Di po ba? Kung sino yung mas maraming nagsasabi ng yes, ay dun ka na rin papanig. Kapag maunti lang yung kakampi mo, parang ano, dehado tong ano na to, tong part na to, ay hindi ako kakampi dyan, dun ako sa mas marami. Pero nawa ay maging iba na yung ating thinking ngayon na tayo ay mga nasa Panginoon na. No po? Na kahit mag-isa na lang tayo, tulungan tayo ng Panginoon na talagang tumayo kung ano ang naaayon sa kagustuhan ng Panginoon, kung anong sinasabi sa kanyang mga salita. Tayuan natin ito ng buong katapatan tulad ng ginawa po ni Caleb. Kahit dalawa na lang sila ni Josue, hindi sila natakot, no po, na magsabi ng totoo. No po, hindi nila ginoyo yung mga tao na ay hindi, totoo pala yung sinasabi ng 10. Hindi sila natinag, no po. Talagang nagpakita sila ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi pa po dito, Kiryat Arba ang pangalan noon ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakatanyag sa mga lahi ni Anak, at nahinto na ang labanan sa lupain ng mga Israelita. So yung lahi po ni Anak, yun yung mga ah, tinat yun yung mga tinitignan nila bilang mga higante, no? So dito pa talaga napatapat si Caleb kasi talagang naging bold yung kanyang desisyon na ang sabi ay sa tulong ni Yahweh palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya po. So sa Numbers 14 pa lamang po ay makikita na talaga natin na kakaiba po itong si Caleb. Sabi nga po dito, bilang 14:24, ngunit papapasukin ko sa lupain na kanyang tinignan si Caleb na aking lingkod. So ang Panginoong Yahweh po ang nagsasalita dito. Dahil iba ang kanyang pag-uugali sa iba at sumusunod siya sa akin ng buong puso niya, maninirahan ang kanyang mga angkan sa lupaing iyon. So dito po, sinabi na nga ng Panginoon na hindi makakapasok yung 10 spies. Diba 12 sila? So pang 11 and 12 itong si Josue at si Caleb. Pero yung 10 spies nga na hindi nagsabi ng totoo at yung mga taong patuloy ang nagreklamo sa Panginoon, no po, yung mga taong edad 20 and up, hindi sila talaga nakapasok sa lupaing ipinangako ng Panginoon. Kaya nga, umabot pa ng 40 years bago talaga sila nakarating sa lupaing pinangako. 'Di ba? Nakita naman natin, no, sinabi ni Caleb mismo na 40 years siya nung inutusan siyang mag-spy sa land of Canaan. He was 40 years old. At nakarating siya doon, itong time na ito sa Joshua 14, siya ay 85 years old na. Ano po? So talagang 40 years pa ang lumipas, niloob ng Panginoon na mamatay muna yung mga naunang lipi ng Israelita na lumabas from the land of Egypt. Opo, kasi nga ay um, gusto ng Panginoon na talagang ang makaka-occupy lang ng land na pinramis niya, na ipinangako niya, ay yung mga karapat-dapat. Opo, mga karapat-dapat sa Panginoon. Yung mga naging masunurin lamang sa Panginoon. Po, kaya nga isa doon si Caleb, maging si Josue, nakapasok din siya. So talagang kapatid, iba po yung ginagawa ng pagsunod sa Panginoon. Sabihin mo nga, kilala ako ng Diyos. Yes, kilala po tayo ng Diyos. Alam na alam po ng Panginoon kung buong katapatan din po tayong sumusunod sa Kanya. Or sumusunod lang tayo kasi sinabi ng pastor o sinabi ng leader o dahil sa napilitan ka lang, alam po ito ng ating Panginoon. Po, bawat isa sa atin nakatingin ang Diyos. Kaya alam niyo po, talagang nakaka-encourage itong
buhay ni Caleb. Kasi kahit sabihin mong ikaw na lang mag-isa ang kumikilos, kilala ka ng Diyos, kapatid. Kahit ikaw na lang mag-isa ang naglilinis, 'di ba? Tulad niyan, may mga naka-assign para maglinis, 'di po ba? Pero yung iba nga hindi nakakarating doon, hindi nakakapunta. Okay po. Kahit linggo, hindi na rin sila naglilinis. Kilala ka pa rin ng Diyos. Kita pa rin ng Diyos ang iyong pagkilos. Kita ng Diyos kung buong puso mo pa rin itong ginagawa para sa Panginoon. Or, for example, napag-usapan na may Bible study, no po, for that certain day. Or alam ng Diyos na merong panawagan po para sa araw na yon, ikaw lang yung nakarating o ikaw lang yung pumunta, ay alam ito ng Diyos, kapatid. Kilala ka ng Diyos. Po. At nakita natin sa buhay ni Caleb, ito yung naging award o reward sa kanya ng Panginoon. Talaga namang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako para dito kay Caleb. At talagang kitang-kita natin, no, ilang beses na sinabi, no po, sa mula po sa Pentateuch na sinulat po ni Moises, ilang beses pong sinabi na talagang buong puso ang naging pagsunod nitong si Caleb sa ating Panginoon. Kung ilang beses pong sinabi, 5 times na sinabi sa salita ng Diyos, yung naging buong pusong pagsunod ni Caleb sa Panginoon. Kasi nga hindi siya naapektuhan, di ba? Imagine, 40 years old siya nung matanggap niya yung pangako ng Panginoon. Pero 45 years pa ang lumipas. Kasi 85 na siya nung talagang nakuha niya yung land. No po? At nakita natin na hindi hindi nag hindi nga po nag-waver yung pananampalataya ni Caleb sa Panginoon. Talagang committed siya totally sa Panginoon at dun sa kanyang pangako para sa kanya. Po. So nawa ay ganon din tayo sa ating panahon ngayon. Po. Patuloy tayong tumingin sa Panginoon. Patuloy tayong umasa sa Panginoon. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Again, kahit mag-isa ka na lang, no po, na sumusunod. Kahit sabi mo, parang ako na lang yung nasunod. Huwag ka pa rin magmintis. Huwag pa din mag-doubt sa pangako sa iyo ng Panginoon. Huwag ka pa rin tumigil sa pagtitiwala sa Panginoon. No po? Sabi nga dito sa 1 Corinto 15:58, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Madaling sumunod sa mga ipinag-uutos ng Panginoon. But it requires time, energy, effort, and even your personal money. No po? Talagang mapapagod katulad ng pagmimisyon na ginagawa ng nila daddy sa Apayao ngayon. Hindi naman po yung sasabing malakas sila all the way, hindi po. Napapagod din po kasi nung pumunta ako doon ay napapagod din ako. No po? Pero iba naman yung saya nga na dulot kapag nagawa mo yung ipinapagawa ng Panginoon. Kaya kahit nakakapagod physically, tulungan pa rin tayo ng Panginoon na magpakatatag tayo, huwag manghina yung ating pananampalataya sa Kanya, at tuloy-tuloy tayong maging masipag na gawin yung mga bagay na ipinapagawa sa atin. Alam niyo po, isa din sa nakakapagod, kaya napapagod at yung parang na-stress out, no po,
sa mga ginagawa. Baka hindi naman kasi talaga yan ang pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Baka kasi yan lang yung gusto mong gawin. Na po, ay nakakapagod talaga yon. Kapag ginawa mo yung hindi pinapagawa sa'yo ng Panginoon, nakakapagod po talaga yan. Kaya nga see to it kapatid, na yung ginagawa mo para sa Panginoon, na sinasabi mong ginagawa mo para sa Panginoon, ay talagang ipinapagawa sa'yo ng Diyos. Kasi kung hindi yan ang kalooban sa'yo ng Panginoon, for example, pagiging pastor, kung hindi ka naman talaga tinawag ng Diyos para maging pastor o magpastor, ay mapapagod ka talaga. Kung hindi ka talaga tinawag ng Diyos o hindi ka talaga tinawag para magmisyon, yung kumbaga gusto mo lang talagang makakita ng mga iba't ibang gusto mo lang makakilala ng iba't ibang tao o makasalamuha yung iba't ibang kaugalian, no? Gusto mo lang talaga palang ma-experience yung mga na-experience ng mga missionary, ay makapapagod ka din talaga, kapatid. Again, kung hindi yan ang ipinapagawa sa'yo ng Panginoon, itigil mo na. Itigil mo na, kapatid. I tell you, mafe-fed up ka lang at magre-resign ka lang. Pero doon talaga sa mga tinawag ng Diyos para gawin, for example, tinawag ka ng Panginoon para maging nanay. Kahit mapapagod ka, na po, gagawin mo pa rin ito kasi alam mo na ito yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Po, yung pagiging tatay. Po, di naman talaga din simple maging tatay. Pero dahil ito yung gawaing iniatang sa iyo ng Panginoon, maging tatay ka ng iyong mga anak, ay pagsisikapan mong gawin ito. Po, lahat po ng kung anumang meron tayong responsibilidad sa buhay na ito, ay pwedeng iyan po yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin. At kung meron pa tayong idadagdag, ay baka tayo na lang din yung nagdagdag. Again, basta see to it, kapatid, na talagang yung ginagawa mo, yan yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi hindi ako naniniwala na kung yan talagang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, hindi ako naniniwala na, ang tawag dito, dun sa salitang nakaka-stress naman dito. Kung yan talaga yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, no po, ay talagang tutulungan ka ng Diyos kasi nandun yung kasiyahang galing sa Panginoon. Again, kung yan talaga yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, magpakatatag ka dyan. Wag, wag panghinaan. Wag manghina ang iyong pananampalataya. Magpakasipag ka. Tuloy-tuloy dyan sa ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Tulad nga po ng nangyari sa buhay po ni Caleb. Hindi po nasayang yung kanyang naging paghihintay sa Panginoon. Hindi po nasayang yung kanyang pagpapakatatag sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi po nasayang yung kanyang ipinakitang commitment po, sa kanyang buong pusong naging pagsunod sa Panginoon. Hindi ito nasayang. Nagkaroon ito ng katuturan. Nagkaroon ito ng magandang bunga kay Caleb at maging sa kanyang buong angkan. Po, damay-damay talaga kapag pinagpala ng Diyos ang kanyang lingkod, damay din po talaga ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nga tulungan tayo ng Panginoon na magpakatatag tayo. Huwag manghina ang ating pananampalataya at patuloy tayong magpakasipag sa gawaing ipinagkaloob po ng Panginoon sa atin. Amen? Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po. Panginoon, patuloyan mo pong ituwid ang aming mga landasin. Kung meron man kaming tinatahak na daan na hindi po ito ang kalooban mo, tulungan mo po kami na alisin po namin ito sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon. At kung ito man nga yung landas na
pinapatahak mo sa amin, Panginoon. Salamat po na kahit magkaroon ng problema o mga sitwasyon na parang wala na kaming kakampi, salamat Panginoon dahil patuluyan ang pagsamo mo po sa amin, Panginoon. Patuloy naming pipiliing tumingin sa iyo at umasa sa iyo dahil sa ito talaga ang pinapagawa mo po sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami um, na talagang magpatulong sa iyo, Banal na Espiritu Santo, para ma-discern ang mga bagay-bagay po, Panginoon. Even yung mga tao na hindi, hindi mo po talaga kalooban na nasa aming buhay, nawa ay ialis mo din po sila, Panginoon. Alisin mo po yung mga nagiging hadlang para kami ay patuluyang makapaglingkod sa iyo ng may katapatan. Salamat po sa patuloyang pagpapatatag mo po sa amin, sa patuloyang pagpapalakas mo po sa amin, at sa patuloyang pagtulong mo po sa amin na patuluyang manampalataya po sa iyo. Tulungan mo po kami na patuloy kaming magpakasipag sa mga ipinapagawa mo po sa amin, Panginoon. Patawad po sa mga katamaran namin, Panginoon. Tawarin mo po kami na alam namin na kalooban mo po na magbasa kami ng iyong mga salita pero hindi namin talaga nagagawa. Kalooban mo po na talagang kami ay palaging nananalangin pero hindi pa rin talaga totally nagagawa. Kalooban mo ng ang pagdalo sa iyong mga gawain pero hindi talaga naggagawa. Patawarin mo po kami, Panginoon, na isa din sa kalooban mo na ipahayag namin ang iyong mga salita. Pero hindi pa rin talaga totally nagagawa. Tulungan mo po kami na magsimula kami sa araw na ito na gumawa na nagmumula sa kaibuturan ng aming mga puso. Na buong puso ka naming sundin sa buhay na ito, aming Panginoon. Habag ka po sa amin at salamat po sa panibagong araw na ito at pagkakataon na ipinagkaloob mo po para magawa talaga namin yung ipinapagawa mo po sa amin. Salamat din po sa mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Katagpuin mo po ang pangailangan ng bawat isa ayon po sa inyong kalooban para sa kanilang mga buhay. Kilala mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kilala mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Di po namin kailangang magpakilala sa iyo kasi ikaw po ang lumikha sa amin. Kaya alam na alam mo po ang aming ugali, alam na alam mo po yung mga kahinaan namin, alam na alam mo po yung mga iniisip namin, mga sinasabi namin, mga ginagawa namin. Lord, mahabag ka po sa aming lahat, aming Panginoon. At salamat po, nagpapasalamat kami ng totohanan dahil sa araw na ito na muli binigyan mo kami ng pagkakataon upang makahingi ng tawad sa iyo at makapagsimulang muli sa aming ginagawang pagsunod sa iyo ng buo naming puso. Purihin ka po aming Panginoon, maging sa pag-iingat mo po sa aming daddy, sa aming Pastor Lito, kay Deng, kay Dykes, kay M, at sa mga pastors from CPLI, even mga kapatiran from Apayao. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy ang nakatalaga po para sa iyo. Salamat din po sa mga ginagamit mo para mapakain ang iyong mga lingkod sa lugar ng Apayao. Salamat aming Panginoon na kahit napapagod sila ay nire-restore mo ang lakas nila, aming Panginoon. Salamat po, salamat po. Salamat din po sa mga kapatiran from Miracle of Life and from other fellowship sa mga nangangailangan ng kagalingan, ng himala mo para sa kanilang mga buhay. Katagpuin mo po ito, Panginoon, at salamat po na palagi mo po kaming sinasamahan, palagi mo po kaming pinapasaya,
at pinapagtagumpay sa buhay na ito, aming Panginoon. Sa iyo pong lahat ng papuri, pagsamba at tanging pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon na patuloy ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Yes, salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating daddy at ni Pastor Lito at ng mga kasamahan po na nasa Apayao. Patuloyan po kayong papagtagumpayin ng Panginoon at paghimalaan ng Panginoon at patuloy ang i-provide ng Panginoon ang inyo pong mga pangangailangan at salamat din po sa mga kapatiran from Apayao. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong mga buhay. Salamat din po sa Panginoon sa tuloy-tuloy pong himala sa buhay po ng Nanay Nelia, maging sa ating Nanay Lemia. Hello po sa inyo, Nay. Patuloyan po kayong paghimalaan ng Panginoon, maging ang ating Ate Irene at ang kanyang mga mahal sa buhay. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Sis Hazel and Christian. Brother Christian, maraming salamat po. Patuloyan ipagtanggol kayo ng ating Diyos at patuluyang bigyan kayo ng kasiyahan ng Panginoon at salamat po sa paparating na si Baby Emmanuel. Maraming salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Rosel Estrada Pescasio, ng inyo pong nag-iisang asawa, mga anak at mga apo. Maraming salamat din po sa ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Umeng, maging sa inyo pong mga anak at mga apo, maging sa mga manugang. Maraming salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Cherry. Patuloy ang ipagkaloob sa inyo ng Panginoon ang kanyang pinakamainam na kaloob para po sa inyo. Kung kayo ay magstay pa dyan sa Hong Kong, salamat sa Panginoon. At kung hindi na ay pagkaloob pa rin ng Panginoon sa inyo yung kanyang kalooban. The best palagi yung kalooban ng Diyos po, kapatid na Cherry. At salamat din po sa inyong mga anak at mga mahal sa buhay na nandito po sa Pilipinas. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate LP, Kuya Ogie, ni Ivan, ni Nene at ni Baby, maging kaligtasan po ng buong Digal family. Salamat din po sa ating media team. Papuri sa Panginoon sa inyo pong mga buhay. At salamat din po sa lahat po ng patuloy ang nakakasubaybay po sa ating online Bible study. Kilala po kayo ng ating Panginoon. Di ko man po kayo nag-greet ay maraming salamat po sa inyo pong pag-join po sa ating online Bible study. Yes, patuloy ang kaligtasan sa buong bihag at buong Gallardo Clan and loobin po ng Panginoon na magkita-kita po tayo mamayang gabi at 7 p.m. And yes, salamat din po sa buhay ng Teacher Bell at ng kanyang mga mahal sa buhay. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.